Magandang hapon po sa ating mga kaibigan sa Pilipinas at mga Pilipino sa buong mundo. Kung saan man kayo, ay magandang hapon po. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay posible ito pinakabago at hindi pa alam ng kahit sino. At wala pang ibang vlogger ang kapagsabi nito, wala ring ibang abogado na sabi nito, at wala ring ibang mga justice kung sino nagkunya-kunyari na mga legal expert ko no. Mali-mali naman ang mga sinasabi. Ang dami dyan. Masabi ko na isa, si Mel Santa Maria. Dean pa yan ng Forester University. College of Law. Dating Dean. Tapos graduate pa ng UP. Isa pa yung dating IBP President na si Domingo Cayosa. Ay, Sir Doming, please lang huwag ka na po magsalita. Mali-mali po yung sinasabi nyo eh. Biro mo, pwede ba yung mangyari na arestuhin na lang bigla ang tao na hindi dadaan sa korte natin? Hindi naman natin alam kung paano pinroseso ng ICC yung warrant of arrest nila. At saka, kahit na sabihin natin maayos pagkagawa, yung alamin mo muna kung genuine bang warrant of arrest o hindi. Hindi nyo inalam kung gawang rekto yan. Pinakita ni Trillanes si gawang rekto. Wala man lang kayo paggalang sa katotohanan. Yan po ang aking concern dyan. So, pero bago ang lahat na yan, magpatugtog muna tayo. Yung tinatawag na introduction ko habang naghihintay ako ng mga audience. Sa bagay, ang audience natin sa ngayon nasa 110 pa lang. Ito, pakinggan nyo muna. Kung hindi naman ko lumalabas ang sounds. Uy. Wala pa. Dali lang ha, dali lang. Dali. Uy, naka-play na, pero bakit hindi nag-play? Sandali, i-play natin muli. Output. Dali ha. Wala talaga. Bakit wala? Hindi ko maririnig. Sara, wala nang iba. Sara lang pag-asa. Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Yes. Tapang at malasakit ibalik. Para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay. So, Ulitin natin. ulitin natin. Bakit kasing tira daw? Yeah. Sara, wala nang iba. Sara lang pag-asa. Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zal
mahal di ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik, para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte sa DPUE. Bakit nawala na? Durugin ang sindikato sa korte sa DPUE. Yan. Bakit nawala? Bakit nawala na? Durugin ang sindikato. Pasensya na kayo, ang aking apo nag-istorbo. Gusto maging vlogger. Yan. Ayan. Bakit nawala na? Ay. Pasensya na kayo, ang aking apo nag-istorbo. Gusto maging vlogger. Ito na naman. Ay. Pasensya na kayo, ang aking apo nag-istorbo. Gusto maging vlogger. Ayan. Just wanna be a vlogger, guys. Ayan. Tatakasing tirador. Sige. Just wanna be a vlogger, guys. Oh, Sandali lang ha, kaya. Okay, ayan. I want tatakasing tirador. I want Sige, tatakasing. sige. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran nino man ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siyang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiglok sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakapi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisimsim kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala, may salubong na paninindigan niya. Kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing
Yun. Okay? No. Okay? I will replace that one. Cellphone. Okay, it's cellphone. Look at that, guys. It's delay. It's you. Look at this. So, ngayon, ang pag-usapan natin po, ito pala, ang may kasalanan kung bakit nahuli si Digong Duterte at hinuhuli si Bato ay si Miguel Zubiri. Never surrender. Bakit? Bakit si Miguel Zubiri? Ganito po yun. Wait, guys. Tatakasing tirado. Ang po ko, magulo. Yes, I'm lagulo na. So, ngayon, ito po nung... I like 1,000 billion times kulit. Okay, I'll give you 1,000 later, okay? Okay. So, ngayon, ganito po ang nangyari. Ang petsa po ay May 20, 2009. Look at the Nung araw na yan, baby. nagdidebate sa Senado si Miguel Zubiri, si Senator Dick Gordon, at buhay pa nun si Senator Rodolfo Biason. At doon din kadebate rin si Senator Loren Ligarda. Ngayon, sa mga nagdebate na yan, ang buhay sa ngayon ay si Dick Gordon, si Loren Ligarda, at saka si Miguel Zubiri. Sa tatlong yan, dalawa ang kasapi ng Senado ngayon. Si Miguel Zubiri at saka si Loren Ligarda. Kaya, nakakadismaya si Zubiri. Bakit po? Alam mo, ang problema dito, nakataya po ang kalayaan ni Bato de la Rosa. Nang gusto niya, dito lang siya kasuhan sa Pilipinas. At nagkaroon ng pagkampi-kampi ang mga senador sa Senado. Nagkaroon ng isang grupo ni Alan Peter Cayetano. At ang grupo niya ay nagkaroon ng 13 senador kasama siya. At pang 13 po dyan ay si Bato de la Rosa. Alas tayo sa... Si Zubiri ay hindi sumama sa grupo ni Alan Peter Cayetano para isalba si Bato at saka si Duterte. That was May 11, 2026. Nag-reveal yung senador coming from Pampanga at Tarlac na si Dan Marcoleta. Sinabi niya, nag-usap sila, naggrupong sa tinatag na DDE senators na gusto nilang agawin ang pagka-president sa Senado. Ngayon, paano nila gagawin? Sa panahon na yun po, ang kausap nila, 13 na sila, pang 14 sana si Bato. Yung 13 na yan, kasama po dyan si GB Ejercito. So ngayon, nag-usap si Bato at saka si Cayetano. Sabi ni Alan Peter Cayetano, kompleto na sila, 14 sila na mga senador ang magbubuo ng bagong mayorya. Pero sinasabi ni Alan Peter Cayetano na yung isa ay alanganin. So sabi ni Bato, bigay mo sa akin, ako tatawagan ko muna yung isa na yan. Kasi sinasabi pala ni Bato na hindi siya lilitaw kasi aarestuhin siya. Kinlaro ni Bato yan. Aarestuhin ako, hindi ako lilitaw. So ngayon, binigay ni Alan Peter Cayetano ang number ni GB Ejercito at tinawagan ni Bato ngayon si GB Ejercito. Pero nang binigay niya, ang sinasabi ni Alan Peter Cayetano kay Bato, sigurado na siya, nangako na siya. Gagawin pa nga siyang majority floor leader. Hindi, gano'n na.
kampante na si Alan Peter Cayetano. Sige, hindi bali kung hindi ka makapunta, okay lang. Total, meron naman kami pang 13 si GB Ejercito. Ngayon, nung matapos makausap ni Bato si GB Ejercito, tumawag uli si Bato kay Cayetano. Sabi niya, huwag nyo nang asahan yan, si GB Ejercito. So, sa pagtawag ni Bato nun na huwag asahan, nanlulumo sila ni Marcoleta. Sila ni Alan Peter Cayetano. Yung grupo nila, si Ruben Padilla, lumo sila at hindi nila makukuha. Kailangan kasi 13 boto ng senador para maagaw nila ang kapangyarihan. Hindi nangyari. Hanggat sa May 11, Lunes ng umaga, ready na ang kanilang plano na agawin ang pagka-Senate presidency. Pero wala pa rin silang kasiguruhan kung makukuha nila kasi alanganin nagbaback out si JB Ejercito. Alam mo si JB Ejercito, ha? Kapatid niya na nga mismo si Jinggoy nakasalalay. Hindi niya lang matulungan yung kapatid niya. Nevertheless, gano'n na nangyari. So tumawag si Bato kay Alan Peter Cayetano, sabi niya, huwag niyo na pong asahan. At hindi ako lilitaw, sabi ni Bato. Nung Lunes ng umaga, May 11, ando na, bigla na lang tumawag si Bato at nanghiram ng sasakyan ni Alan Peter Cayetano at sumakay sa sasakyan ni Alan Peter Cayetano papasok sa loob ng Senado. So, hindi napansin kasi hindi naman nila alam na sa panahon na yon, expected na pala nila ni Trillanes, ni Tito Soto, na the only way na makuha nila ang presidency ay kung 13 ang boto nila at sa ngayon ay 12 lamang sila. Hindi nila makukuha at tanging si Bato lamang ang pag-asa nila. At dahil doon sa kanilang pag-iisip na si Bato ay lilitaw, ang ginawa nila, umaga pa lang ng Lunes, May 11, ay pumasok na ang NBI. Nagpakita kay Samonte, General Samonte, na papasok ang 4 na NBI agent. At abangan nila kasi in-expect nila si Bato ay papasok. Aristuhin nila. Ang purpose ng aristo nila ay, number 1, para hindi maagaw ang korona ng Senate President. At kung hindi maagaw, ibig sabihin ngayon, gagamitin nila kasi ngayon ang sitwasyon na yan para mag-guilty nila si Sara sa impeachment. So, gano'n na nangyari. So, kompleto na. Ang lamang lang sa kanila ni Bato ay si Bato ay siyempre military, sanay siya sa military tactics. Kaya ginawa niya, talagang lahat ng mga pwede niya magawa na pagkunwari, ginawa niya. Pagpasok niya, pagbaba sa sasakyan ni Senator Cayetano, pasok akit kagad, dinakma kagad siya ng unang dumakma sa kanya, 2 NBI agent na babae. So, nasalag niya at tumakbo siya pataas. Umakyat sa Senate plenary. Hinahabol siya kaya nga nadapa siya, yung kamay niya, daliri niya na sugatan. Hanggat sa makarating siya sa plenaryo. Nung dumating sa plenaryo, bawal naman sa mga NBI agents na pumasok, nagsesesyon. At pagdating niya doon, tamang-tama nakabuto na. Bumuto na si Bato at nakuha na ang corona. Nakuha na ang pagka-presidency sa presidente ng Senate. Nung nakuha na, ano nangyari? Kampante na. At pinrotektahan ng Senado si Bato na hindi nila pinlaban nila sa mga NBI. So pagkatapos nun, sumibat na rin si Bato. So ito na ngayon.
Kaya pala si Miguel Zubiri hindi sumali sa kanila, may kasalanan pa rin ito si Zubiri. Tapos si JBRC to, nagmukha siyang traidor. Si JBRC to. Hanggat sa bandang huli, sumali naman sila dalawang ni Zubiri sa minority, dati abstain sila. So ngayon, ito po ang kasalanan ni Zubiri, na mortal na kasalanan ni Zubiri. Noong May 20, malapit na May 20, May 18 ngayon. So mag-anniversary na 2009, 2026 7th anniversary. 2009 plus 9 2019 10 years, 2029 20 years minus 3 17 years. 17 years ago today ay pinag-uusapan ang Republic Act 9851 kung paano buuin ang batas. At bigla na lang bumayaw ng kamay si Zubiri. Maaari po ba ako makapagsalita, Mr. President? Ang sponsor ng batas na yan ay si Dick Gordon. Sinabi ni Zubiri, gusto ko lamang po may isisingit ako na probeso sa batas na yan. At itong batas na ito, siningit niya, nagiging Section 17 ng Republic Act 9851. At ano ang siningit niya? Ganito. Sabi niya, Mr. President, I want to insert an amendment that reads, in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with prosecuting a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already investigating or prosecuting such crime. In lieu of prosecuting, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate national or international court, if any, or to another state which may prosecute or be prosecuting the crime on the basis of applicable extradition laws and treaties. Yan ang siningit niya. Ang siningit niya na salita na may surrender, yun na ngayon ang ginagamit ng OSG, Office of Solicitor General, ginagamit ng Department of Justice, ginagamit ng National Bureau of Investigation, ginagamit ng Philippine National Police sa panahon na nandun pa si Nicolas Torre, na dahilan para aristo na lang na tao, dakmain na lang tao kahit walang ginagawang krimen at ihatid doon sa Netherlands. Yan. Si Zubiri pala ang may sala nito. But nevertheless, in fairness naman kay Zubiri, ang ibig niya sabihin ay ganito. Kahit isurrender man, kailangan susunod sa extradition laws at saka treaties. Kaya ka lang ang pinaka-problema. Kausap ko nga yung kaibigan ko rito. Ang pinaka-problema sa Pilipinas po is we have that crisis in English language. Mali ang pagkasulat. Mali tuloy ang interpretasyon. Pero kung inayos sa sulat ito, sa may surrender or extradite. In both cases, Wait, like and subscribe. in both cases, dapat isulat, surrender or extradition must pass through extradition laws or treaties. Dapat ganoon pagkasalita. Yan problema sa ating bansa. Maraming nagmamagaling-magaling ko sa English. Hindi naman tayo mga Amerikano. Hindi naman tayo mga British. Mabuti pa kung tinagalog na lang yung batas na yun. At dahil sa English na batas na to, nagkaluko-luko ang buhay ni Bato. Nagkaluko-luko din ang buhay ni Duterte. Na dapat pala, ang ibig palang sabihin ng batas ng pinag-uusapan ng mga senador ay in both cases,
Kung surrender man o extradition man, dadaan sa korte ng Pilipinas. Kita nyo na yung katarantaduhan na ito. So what can you say? Babasahin ko inyong comment. Siguro mas maganda ipakita ko sa inyo yung batas na ito ng ano. Ito yung tinatawag na paningit o singit ni Subere. Tatakaw si Tirada. Tatakaw si Tirada. Ay, buhay. Who's that? Okay, dito na tayo. Ipakita ko po sa inyo anong page yun. Page 33. So, nakalintik-lintik ang buhay natin dahil to sa English language na to. Puro man tayo mga punggok sa ng mga ilong. Bakit hindi na tayo susundin pa natin salitang English? Nakaluko-luko tuloy. Ito pakita ko sa inyo. Oh my God, this is not happening. What is happening? What is happening? There's nothing. Oh, that's good. Ito ipakita ko sa inyo. Page 33. 33. Where's page 33? Where's page 33? Page 33. Page 33. Where is page 33? Where did you go me? Where's Ito, page 33. Ito Wait. Don't do that. Look this, guys. Well, no. You see this, What is that? See this, guys. What? Ito. Salam, kaharading kamar. Okay, ito po. Sabi ni Senator Subere, dali magulo ang apo ko. Sabi niya, gusto niya isingit ang paragraph na ito sa section 17. Sabi niya, in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with prosecuting a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already investigating or prosecuting such crime. In lieu of prosecuting, the authorities may surrender or extradite. Yan ang problema. Siya nagsingit. Siya nagsingit na salitang surrender. So nakita nyo? Pero ang problema, yung mga OSG natin, hindi man lang nila binigyan ng importansya yung pinakadulo na salita. But it should be based on applicable extradition laws and treaties. Ang ibig sabihin ng batas, kahit hindi man yun extradition sa ibang bansa, kahit surrender man yun, kailangan dadaan sa extradition laws. Yan po ang isip niyan. So ngayon, very clear na. At least nakita ninyo na iyan talaga ang intention talaga ng batas. Ay lahat, kung isurrender man, lahat ay dadaan sa korte natin. Yun lamang po ang sigaw. Sigaw ko, sigaw ng mga matalinong abogado at hindi mga peking abogado gaya ni Mel Santamaria. Kahit tinatawag sa peking abogado kasi mali-mali sinasabi.
kay Domingo Cayusa, ganun din. And just the same as ex-Justice Carpio. Pero believe naman ako kay Escona, pwede pero idaan nyo sa korte kasi nakasabi dapat may extradition at saka treaties. Ay, ang dami dito mga bubong abogado talaga. Grabe. O ngayon, at then nakita na ninyo. Sabi ni Lady B, ito, baser ko ito eh. Hindi ko lang basahin. Sige, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kapatid ko mga Muslim. Si Galaxy naman, ang cute ng apo. Benric naman to, tama, ginawa ni Subiri. Gusto mo, tama rin po ginawa ni Subiri, Benric Amador. Pero ang problema lang, mali ang pagka-interpret. Kasi nakalagay po sa dulo ng sinabi ni Subiri ay itong applicable extradition laws and treaties. Dapat nakabase doon. Ibig sabihin, dadaan po sa lokal na korte. Okay? So, Golden Sea, tapos Black Hat, Dok Toto, nagrally sa Mindanao. Baka may ibig sabihin ito para magsimula ang gulo, para makapagdeklara ng martial law. Kaya, obserbahan din ang galaw doon. Ang rally po sa Mindanao sa ngayon, kung ako naman tanongin nyo, rally po yun ng mga MILF na mga nakasuporta sa MILF at saka mga mujahidin. Ang rally po nilang sinisigaw, kung papakinggan nyo po, ay dinidenounce nila si BBM sa pangingialam sa politika sa BARM. At dinidenounce nila si Lagdameo na tatay ng pangalawang anak ni Lisa Marcos saka pangalawang anak ni BBM. Yun. Kasi bakit dan? Magkabuka eh. Si Lagdameo saka yung pangalawang anak. Tapos si Sandro Marcos naman, kamukha naman ni Bungdasa. Si Bini naman ay kamukha ni Romualdez, ni Tambi. Bakit kaya? Siguro, baog siguro si BBM, humiram na lang siya ng sperm sa sa sperm bank. Ang sperm bank ni Bungdasa kinuha, tsaka yung isa kay Lagdameo, tsaka ang isa kay Martin Romualdez. So anyway, yun po ang nangyari doon at sumisigaw sila, huwag makialam si Gobernador Rinaldo Tamayo ng South Cotabato at saka si Anton Lagdameo. Yan po ang nangyari doon. Matindi po ang rally doon, parang people power sa dami. Kaya sa mga kapatid ko ng mga mujahidin sa MILF, relax lang kayo. Pag maging presidente na si Sara, ayos yan. Maayos na talaga lahat. Sunod si G. Saltar, markahan niyang Subiri at huwag nang iboto mga hudas. Naka-off na yung comment ni Mig Subiri sa Facebook. Mga taksil sa Mindanao, parang si Pacquiao, matatalo yan sa eleksyon. Si Galaxy, mayap agad panapon. Mga kabaler, mayap agad panapon. Armil Ganon, hindi papayag ang Panginoon, may divine intervention. Si Rica Fort, sabi naman niya, ang main purpose nila Soto ay ang pagtakpan ang mga pagnanakaw ng BBM admin. Alam nila na wala silang pag-asa sa impeachment, kaya plano nila ay term extension at pagtatakpan ang mga pagnanakaw nila. Okay, naikwento ko na sa inyo yung term extension na plan B nila. Na balak nila pagsabahin ang lahat ng senador at saka lahat ng congressmen at magbuo sila ng tinatawag na Constituent Assembly. Kasi ang Constituent Assembly po, isa sa tatlong paraan na nakasulat sa 1987 Constitution para kung paano babaguhin ang ating Constitution. Ngayon, pag nagsama sila, magpapanukala daw sila na gagawing additional 3 years ang term of office na manungkulan ang mga nahalal na mga congressmen, wala ng election, mag-extend sila ng 3 taon. Ang mga senador naman, wala ng election, ma-extend na 3 taon yung mga graduating. At ang president naman, para mag-extend siya ng 3 taon din.
Ang purpose po, para magiging 40 years old na si Sandro. Yan po ang gusto nila. At kung si Sandro na, nandun, pwede nilang talunin si Sara. O kung sino man ang ibang tatayo. Pangalawa, para walang kukontra sa plano nila, kailangan i-impeach nila, tanggalan nila si Sara Duterte. Ganun po yun. Kasi aminin man natin sa hindi, tanging si Sara lang ang tumatayo na desidido na ipakulong ang lahat ng kontraktor. Daming kontraktor. Sa Pampanga lang, dalawa ng na-identify ko na kontraktor, si Aurelio Dong Gonzales at saka si Mayor Maglangke ng ng Candaba. Yan, binibira yan ni alam ko ni Jerry Pelayo na kaibigan ko. So anyway, ganun po ang nangyayari sa ngayon na kung hindi lamang dahil kay Subere ay hindi na nagkagulo-gulo yung batas na ito. Pero sa totoo lang, hindi ko rin sinisisi Subere. Ang sinisisi ko yung pagkasulat ng batas. Kulang na kulang at hindi mo maintindihan. Ang interpretasyon ng Office of the Solicitor General ay surrender na direkta. Pero ang gusto palang sabihin ni Senator Dick Gordon noon, ni Senator Loren Legarda, at saka si Senator Rodolfo Biason, ang lahat man, kung surrender man o extradition, ay dapat dadaan lahat sa extradition laws. Yan lamang po ang ibig sabihin. So in other words, ladies and gentlemen, ito na po ang magbibigay linaw na sigurado ako tuloy na mananalo si Bato sa kanyang petition sa Supreme Court. At ibabasura ng Supreme Court yung interpretasyon nila na aristuhin lang kaagad. Dapat dadaan sa korte natin. So with that, anong ibig sabihin nun? Kung magdesisyon ng ganon ang Supreme Court natin, magiging illegal na ngayon ang paghuli kay Duterte at pagpatapon dun sa Dinheg. So, ang spelling nun, Daheg, pero ang pagbasa nun, ang pag-pronounce ng mga taga Netherlands ay Dinheg. Ito naman si Benric Amador, kwento ka lang, kwentong barbero, hindi mo naman alam ang batas. Huwag mong ipalabas din naman kabubuhan nyo po. Pakiusap lang po. So, okay. Dapat isulat ng batas na gamit ang salitang Tagalog o dapat Tagalog na lang lahat para maintindihan ng Pilipino. Sabi naman Lady B, never again to Marcoses na patunayan ng talagang magnanakaw. Sa totoo lang, tama, naniniwala po ako na ang lahat ng ito, nagsimula ng gulo nito ay yung sa takot na mabilanggo dahil sa pagnanakaw sa mali-malitang nakawan. At number one si BBM dyan kasi hindi pwedeng mangyari ang nakawan kung ayaw ng presidente. 3 taon nangyari pong nakawan. Sabihin natin nakalusot noong unang taon, 2023. At nalusutan si BBM. Pero sa tingin niyo ba kaya, nakalusot sila noong 2023? Makakalusot pa rin ba sila sa 2024? Ngayon nakalusot pa rin sa 2024, pinalusot pa rin sa 2025. Tama ba yun? At ang pagpalusot pa nila for the first time in history sa kasaysayan ng Pilipinas po ay ganito nangyari. Ever since po, hindi ginagamit na pork barrel ang batas na nakapaloob sa unprogrammed appropriations. Sa ngayon po, ginagamit nila. Paano na ginamit? Basta tuturo lang, patupad yan, lahat ng flood control na nakalista ron sa unprogrammed appropriations. Para maintindihan nyo, anong ibig sabihin na unprogrammed appropriations? Sa ating national budget po, may mga programmed appropriations at saka unprogrammed. Ang program po, nakalista na yan, ipapatupad na lang, pera na lang ang hinahanap. Sa unprogrammed appropriations, nilista nila, wala pang pera. At naglagay sila na kondisyon kung may sobrang pera at kung makahiram sila, ipapatupad nila. Ang problema lang po dito is
Number one problem sa unprogrammed appropriations na binibira na ng mga justices natin. Walang order of priority kung alin sa mga unprogrammed funds ang unahin. So kung walang order of priority, bahala na mamili si BBM kung alin ang ipapatupad sa lahat ng unprogrammed appropriations. And that makes that power to choose sa kamay ng presidente ay bawal. Dapat ang power to choose nandun ilalagay sa mga kamay ng congressman at kamay ng mga senador. Kaya dyan, nabunot pa nila yung PhilHealth na 90 billion. Kinuha pa nilang pera na 117 billion sa Philippine Deposit Insurance Corporation. Hindi pa naibalik hanggang ngayon. Kinuha din nila sa GSIS, kumuha rin. SSS, kumuha rin. Dami na pinagkukunan ng pera. Maliban dyan, ladies and gentlemen, 2023, umutang si BBM sa domestic at saka foreign banks. So foreign banks at saka local na bangko, umutang siya ng 1.3 trillion. 2023. Halos lahat yan ginamit sa pagpapatayo ng mga flood control kasi ang kaisipan ng Regional Development Council sa buong bansa ay kailangan number one po na kumukuha o nagiging dahilan kung bakit hindi umaasinso ang bansa ay yung baha. Biro mo, babahain sa Pampanga at lahat ng palayan doon, wasak. Sa Pangasinan, dadaan ng mga baha, wasak ang mga palayan. Ganon din sa Ilocos. Ganon sa kung saang parte ng Pilipinas. Sa Bicol, ganon din. Sa Southern Tagalog, sa Mindanao, sa Visayas. Kaya noon, tinitingnan ang baha na numero 1. Numero 1 problema. Because of that, ang rekomendasyon ng lahat ng Regional Development Council sa buong Pilipinas ay unahin ang flood control. Okay. Okay sana kung ang pagkagawa ng flood control kung pareho sa Japan. Ang Japan ngayon, nagpagawa sila ng flood control mula nung nagka-tsunami sa Japan na pumapasok ang tubig dagat, ngayon ginawa na nila ng harang na mga semento. Ang ganda ng pagkagawa na kung darating ang tsunami, ilalak lang nila, may pintuan para lalabas doon ng mga barko kung babiyahe ka ng barko. Pero pag may tsunami, isara lang nila, ilak lang nila ang gate. Hindi na nagkaroon ng tsunami. Biro mo, may power pa yung tubig na yun, ha? Ang lakas ng, ng current. Hindi man lang natibag ang flood control ng Japan. Kung ganun sana kaganda ang flood control natin, wala sana tayong problema. Akalain mo yung kaibigan ko, si Jaime Aquino, sa kanyang lugar doon sa Pangasinan, nakalista flood control, nakalista sa pangalan ni Congressman De Benicia, yung anak ni Joe De Benicia. Akalain mo, wala. May nakalista pero sira. Ganon po tayo sa Pilipinas. Ganon din sa Elio. Ano mang probinsya ng Elio? La Union. Ganon din. Sa Mindoro, ganon din. Kaya si Arnab Panaligan, isauli mong pera ng Pilipinas, hindi umaman si Panaligan sa Mindoro. So, ganon po ang nangyari. Kaya ang depensahan talaga nila dyan kung bakit ayaw nila si Sara maging presidente at dapat i-impeach siya at dapat arestuhin si Bato at si Duterte para hindi sila maimbestigahan sa pagnanakaw na trillion. So sabi ko kanina, 1.3 trillion ang inutang, maliban pa yan sa hindi pa kasama dyan ang kinuha sa PhilHealth na 90 billion, ang kinuha sa PDIC na 117 billion, kinuha sa SSS, kinuha sa GSIS. Grabe. Gayon lang ako nakakita, mas matindi pa magnakaw itong bata kaysa tatay. Aral siya sa tatay niya na hanggang ngayon, $10 billion po ang ninakaw ni Senior Marcos Senior. Ngayon kinakasangkapan niyang lahat ng Ilocano sa Pilipinas na kung hinahabol siya, pinapalabas na kwento na inaapi mga Ilocano. Hindi po.
in fact, nagbibigay siya ng masamang pangalan sa mga Ilocano dahil kinakasangkapan niya kaya marami nagiging Marcos loyalist. Ang mga loyalista, magturo kay sa akin ng loyalista na kumita na binigyan ng pera ng mga Marcos. Maliban na lamang siguro ng loyalista na si Danding Cuangco, si Roberto Benedicto, pwede kong sabihin, pati si Lucio Tan. Hindi ako niwala na yumaman niyang galing sa hirap. Nanggaling yan sa pera na pinatago sa kanya ni Marcos. Ganon din si SM. Hindi ako niwala, sa karido lang nanggaling yan. Binigyan talaga ng pera yan ni Marcos Sr. para i-capital, para gawing mall, kaya sikat sila ngayon. Ganon din po, yung galing ko na si bisikleta, yung may-ari ng Cebu Pacific, si Gokongwe. Ganon din yan. Hindi ako niwala na nanuwaman sa bisikleta yan. Ang dami nila. Pasikreto kasi gano'n ang style ni Marcos Sr. Walang papel, walang trace, walang ebidensya na binigay niyang pera. Basta sikretohan na lang. Kaya ngayon, yung mga pamilya Marcos na nabubuhay habang buhay na hindi maghihirap sapagkat po binibigay lamang sa kanila yung mga kinita mula sa mga pinuhunan na mula sa nakaw. Kasama din dyan, sa totoo lang, ninakaw, alam mo dyan, walang iba kundi GME7 na binigay sa mga Guson family, binibigay sa mga Duabit family. Ganun po yun. Kaya matindi talaga kayo. Ngayon, ito na po ang pag-usapan natin. Yun lamang po ang aking sinasabi na dahilan kung bakit gusto nilang ipagpatuloy ang impeachment. Gusto nilang arestuhin si Bato at lahat ng mga koneksyon sa Duterte para po hindi na sila mauusig pagkatapos nila. Kasi oras na matuloy na si Sara ang presidente sa 2028 ay number 1 rule of the day, si Marcolita ang maghabol sa kanila, ipakulong sila. Kasi balita ko lang, ang kampanya nila, si Marcolita ang gagawing vice president. At si Marcolita kasi blue ribbon siya eh. Alam na alam niya kung sino ang mga magnanakaw. So ngayon, ganun po nakikita ko. So therefore, babalik tayo ang dahilan kung bakit nagkagluko-luko ito kung arestuhin ba o hindi na direkta ay si Zubiri. Kasi si Zubiri nagpapasok ng batas na ito. Okay, hanggang dyan lang po at maraming salamat po sa inyong lahat. Magtawag ako na si Buljak Sniper, Team Bantag, BP Sara Marcolita. Ayun, kapag si Marcolita, sisikat ngayon yung Cebuano Kapampangan ngayon. Okay, at saka Iglesia ni Cristo pa si Marcolita. So, si Camrodin Camar, si Toto, marami nagsabi na bubo si BBM. Para sa akin, napakatalino ni BBM kung paano kunin ang pera ng taong bayan. O, tama ka, no? Yeah. Tapos Lady B, lalo pa po ang Mindanao na pag-iwanan ang problema po, sir. Sa amin sa Tacorong, Lambayong, ang need namin doon ay farm to market road. Ang nangyari kasi naging farm to mansion road eh. Ito magalit man sa akin o hindi si Ping Lacson. Nakapunta po ako sa bahay niya sa Tagaytay. Ang dinaanan kong kalsada, FMR, Farm to Market Road. Ang dulo sa ilalim ng Tagaytay, naku, kanino to? Nakita ko mansion si Ping Lacson na may-ari. Kaya yan lang po ang tinatag na Farm to Mansion Road. Ping Lacson, alam ko nakikinig ka sa akin. Galaxy, tama po kayo, Tony Toto. JRJ, Jara, maganda Sir Toto, yung flood control sa Marikina. O yun, example, yung ginagawa sa Marikina ngayon dan, yung Japan ang gumawa. Ganda ng pagkagawa. Pwede naman dredging. At tapos sa makuha. Ay, wala din. Kasi ang dredging kasi ngayon, kung bakit, dati paborito nila yan. Maglalagay lang sila ng backhoe, pipicturan, tapos maningil na, tapos na-dredge na lahat. Kasi sa amin, hindi kailangan ng direct. Hindi kailangan ng
Ay, ito pati fund ng mga preso kinukuha. Helen Baguio, sabi niya. Mel NSJ, wow, katotoha po mo. Okay, Galaxy, grabe, kawawa Pilipinas. Pati gold reserve pala, 1 ton ng ginto binenta ni Marcos. $125 billion pesos yun. Para i-finance lang sa flood control projects. O sige, hanggang dyan na lang. Si Boy Tandaya. Okay. At sa ipakilike na lang para maging medyo magandang ating algorithm.